down, down, left, BA start. Welcome to Pretty Betty the podcast. Hello there, pretty people, and welcome back to our podcast once again. Nagbabalik tayong muli sa ating weekly episodes and we are back sa ating regular format kung saan makikinig tayo ng mga stories ng mga storytellers natin. Pero before anything else, magpakilala muna tayo. Ako nga pala ang inyong millennial tito, Tito Alvin, magbibigay sa inyo ng mga opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Mga opinyon at kuro-kuro tungkol sa iba't ibang problema ng ating mga storytellers. Kung saan, nais nilang malaman kung ang mga desisyon nila sa buhay ay tama ba o mali. But in this podcast, it's going to be pretty o petty. Kung hindi pa kayo naka-follow, please follow us and don't forget to give us a 5-star rating and please consider following our social media pages in Facebook, Instagram, and in TikTok. And as you notice guys, meron tayong video! Yes! Lumilevel up ng ganyan ng tito nyo. Ganyan. As you all know, karamihan ng mga podcast ngayon, they are expanding into video podcast format. So, makikibandwagon tayo. Tignan natin kung kaya natin i-sustain itong video podcast kasi medyo mabigat na editing ang kailangan dito. And currently, tinatry ko pa lang naman. Nasa trial phase ang video part ng ating podcast. No? And as you can see, yung background ko, hindi ganun pinag-isipan. Pero tingnan natin in the next coming weeks kung kaya natin i-sustain and kaya nyo naman tiisin ang pagmamukha ko, hindi tuloy natin tong video podcast, no? Let me know your thoughts, if you have any suggestion kung ano sa tingin nyo, okay ba tong video podcast na ito, let me know. Comment nyo lang dito sa episode na to your thoughts and suggestions about this video format. Now, let's go to our episode topic. Okay. So kung narinig nyo kaninang intro, ang intro natin kanina, kung video gamer ka nung 90s, early 2000, siguro alam mo yan. Sikat na sikat yung up, down, left, right, BA start na yan eh. So para dun sa mga millennial listener, para dun sa mga millennial ba yan? Para sa mga millennial listeners natin, malamang alam nyo yan. Yan lang naman kasi ang cheat code sa game na Contra. Yung barilan. Yung barilan na game. So pag ginawa mo yan, hindi ka na maalala eh. Siguro magkakaroon ka ng 30 lives. Correct me if I'm wrong, mga co-millennials. 30 lives pag ginawa mo yan sa simula. Pero hindi tungkol dyan. Hindi tungkol sa gaming ang kwento natin for this week. Okay, ang ating storyteller ay isang self-proclaimed kontra tita or yung tita mong laging kontra sa ganap mo sa buhay. Ay, for sure, meron kayong mga ganyan. Meron kayong mga tita na mahilig makialam. Mga tita na gustong pakialaman yung mga buhay nyo. Kaya, wag na natin patagalin to. Let's jump to our next segment we call Story Time! Hello po sa inyong lahat. Meron po akong pamangkin na 12 years old and paborito po siya ng tatay ko kasi malambing po siya nga po. So, itong pamangkin ko na to, naka-iPhone 11. Pero basag na yung screen. Pero gumagana pa naman. Etong si pamangkin, gusto ng iPhone 14. So, low-key pinipilit niya si Papa na bilhin siya. Tapos, etong nanay niya, which is yung ate ko, sumusulsul din kay Papa. Parang 40K plus yung brand new na iPhone. Si Papa kasi, medyo mabait, pero wala na minsan sa lugar kaya naaabuso ng mga pamangkin ko at ng iba kong kapatid. Kesyo, kawawa naman daw yung apo niya at gusto niya bilhin ng bagong phone pero old model na Samsung lang ang gusto niyang ibili instead of iPhone 14. Ayaw pumayag ng pamangkin ko ng Samsung.
Ang gusto talaga niya, iPhone. Sabi ko sa pamangkin ko, pag Samsung na lang siya kung gusto niya ng bagong telepono. Kasi hanggang dun lang ang budget. Aba, ayaw na nang pumayag ng mama niya porket di naman sila yung gagastos. I always remind Papa na ipunin niya yung pera niya at wag na gumastos ng kung ano-ano at di naman importante kasi nga mahirap ang buhay ngayon, especially na magre-repair na siya. Kahit ba afford niya doesn't mean na kailangan na bilhin. Sinasabi ko din kay Papa na pabayaan niya yung mga magulang ng pamangkin ko ang bumili para sa anak nila. Ibibili na nga siya ng phone di ba? Demanding pa sa unit, gusto iPhone pa. Hindi naman siya need Want lang siya. Kung anything school-related, hindi ako kukonta dyan. Pero kung di naman need, bakit kailangan gastusan ng ganung kalaki? For me kasi parang di naman natama na bata pa lang na ganun na siya ka-demanding porque alam na mabait ang lola niya. Napaka-kontra ko ba? Ay, wow. Simula pa lang ng taon juicy na agad ang mga hanas ng ating mga storytellers. So wait. Ang ating storyteller, si Tita, at ang kanyang dinudulog ay ang kanyang 12-year-old na pamangkin. Ito kasing si pamangkin gusto ng iPhone. Iba rin no? iPhone talaga ang gusto. And ang binubulong-bulungan, yung lolo niya, which is I believe yung tatay ni storyteller. Ang sabi ni Tita wag na lang daw iPhone at mag-Samsung na lang daw. Pero ito na, ayaw ni Bagets. At ayaw din ng nanay ni Bagets. Which is I assume na kapatid ni storyteller ha. Sumusulsol din ng iPhone na lang daw ang ibili. Iba talaga, ibang klase. Ibang level ang wishlist ng mga taong to. Mga sabunot levels yung wishlist nila. Kasi baka masabunutan ko tong si pamangkin, kaya please, ilayo nyo yan sa akin, ha? Tabi-tabi nyo yan sa Gedli. Kasi baka masabunutan ko talaga yan. Wait. Commercial muna. Meron ka bang story or social dilemma na gusto mong i-share dito sa podcast? Send mo na at pag-usapan natin yan. Just go to bit.ly/prettypettystory. Ulitin ko, it's bit.ly/prettypettystory. Just send in your story and we will do the rest. Also, you can follow our social media pages in Facebook, Instagram, and TikTok. You can follow us on Instagram at PrettyPettyThePod, in TikTok at PrettyPettyThePodcast, and Facebook page at bit.ly/PrettyPettyThePodcast. Or search nyo lang ang Pretty Petty the Podcast in these social media platforms. Kita-kits, pretty people! Now back to our show! Sige, diretsuhin na natin. Hindi ko alam kung tumatanda lang siguro ako or iba lang yung generation namin noon or baka ako lang to. Baka ako lang. Kasi never in my whole life na nanghingi ako or nag-request ako ng cellphone sa kamag-anak or sa parents ko. I can still remember na kasagsagan ng mga cellphones noon. Nokia pa ang sikat na brand. Parang sa isang taon, 4 or 5 na iba't ibang models ang nilalabas na Nokia brands or Nokia models. Yan. Sikat noon, nung bago pa lang ang mga phones na yan is yung Nokia 3210. Tapos pataasan kayo ng score sa Snake. Di ba? Naalala niyo yan? Di ba? Pataasan kayo ng score sa Snake. Tapos lumabas yung mas bagong model, yung Nokia 3310. Yan, mas advanced yan kasi mas maraming games. Mas improve na yung Snake yan kasi may ulo na yung Snake. Sabihin yung hindi, ba totoo naman? Obvious na yung dulo ng Snake may ulo na. Tapos meron pa yung mga ibang games like yung Bantumi, aka Songka. And yung Space Impact, yung parang baril-barilan ng mga spaceship. Yan. Naalala ko pa noon na alam ko madalas kong awitan yung mga kaklasikong mga medyo afford yung magkaroon ng phone na ganyan. Kasi, alam mo na, ilan lang naman silang merong 3310. Tapos, siyempre, hihiramin mo kasi gusto mo maglaro ng games.
Pero during those times na naglalabasan yung mga phones na yan, never, as in never, akong nag-request sa parents ko na bilan nila ako ng phone. Tandang-tanda ko pa, yung una kong phone noon is yung Siemens pa na brand. Hindi pa ganun kilala ang Siemens sa phones eh. Well, okay naman siya, kilala naman siya sa phone brand, pero mas kilala kasi ang Nokia. If I can still remember yung model na ginagamit ko nun is yung napapalitan yung cover plate. Sa yung natutuklap mo yung cover nun eh, sa papalitan mo ng iba't ibang designs. Tapos na-change din yung kulay ng backlight nung phone na yon. Angas ko noon kasi ako lang ang may cellphone na kulay pula ang ilaw. Lahat sila kulay yellow-green. Yellow-green kasi yung kulay nung sa Nokia eh. So, sa akin kulay pula. Pwede mo rin gawing blue pero gusto ko pula para mas intense. If I'm not mistaken, never akong nagkaroon ng Nokia phone. Nagkaroon pala ako ng Nokia 3210. Pero luma na yung 3210 that time nung nagkaroon ako. Marami na mga bagong models na lumabas nung nagkaroon ako ng 3210. Yan. Siguro deep inside, alam ko naman na wala kaming pambili. So never ako nang hingi or nag-request ng mga newer models ng phones. Well, hindi lang sa phones ha, kasi sa kahit anong bagay, never kong naalala na nanghingi ako unless kailangan talaga. So, I can't help but get annoyed sa mga batang ganito na akala mo pinipitas lang ang pera. 'Di ba? Tapos ito pa, iPhone ang nire-request nitong si Bagets. Paalala ko lang, no? 12 years old lang tong pinag-uusapan natin ha. 12 years old. Nung 12 pa lang ako, tuwang-tuwa na ako mabili yung bagong damit sa bench. Well, iba na talaga siguro yung generation ngayon kasi electronics na yung mas hinihingi ng mga bagets nowadays. Pero grabe naman yung 12 years old na nang hihingi ng iPhone. Feeling ko medyo spoiled tong si Bagets. Kaya nasa ganitong levels yung mga request. Kasi come to think of it, kung laki sa hirap yan, yung saks lang, or let's say lumaki na alam how to value the worth of money, hindi yan manghihingi ng ganyan. Ipupusta ko ang cellphone ng nanay ko, spoiled yung batang yan. Joke lang mama, joke lang, baka bitin mo ko pati orek kapag ginalaw ko yung mga cellphones mo. Well, speaking of cellphones, alam nyo ba na guys, itong nanay ko, dumating sa point na 3 ang cellphone yan. Yung isa pang YouTube, yung isa pang Facebook, yung isa pang games. Oh, 'di ba? Sinong spoiled ngayon? 3 ang cellphones. Nakikinita ko na. Sasabihin ng nanay ko sa akin, "Hoy, yung isang phone kasi madaling malubat. Kaya hindi ako pwedeng mag-YouTube doon. Tapos, yung isang phone, andun kasing iba kong games. Ayaw ko nang ilipat sa isa pang phone." Malamang yan ang sasabihin niya sa akin. Anyway, ito pa isang chika. 'Di ba, usually, nagagalit yung mga magulang sa anak kasi cellphone, nagamit ng cellphone. Pwede bang magalit din ba yung anak sa nanay kung ang nanay naman ng cellphone? Nung New Year kasi, 'di ba, nag-staycation kami somewhere in Pampanga. So, habang nag-uusap-usap kaming magkakapatid, napansin namin na wala sa tabi namin yung nanay namin. Wala. MIA, missing in action. Alam nyo kung nasaan? Andoon sa kwarto nagkukulong kasi nanonood sa YouTube. Hinihintay ko na lang magreklamo yan na malabo na mata niyan eh. Para masabi ko at least once na yung line na, ayan, kaka-cellphone mo yan. Love you ma. Joke lang lahat. Feeling ko talaga pipingutin mo kapag nagkita tayo. Anyway, since nasa usapang senior citizen na tayo, isa sa mga important characters ng story natin ay si Lolo ni Bagets. Kasi siya ang designated bank account ni Bagets. Kasi siya yung lagi hinihingan. Siya yung laging sinusulsulan na bili mo ko niyan, bili mo ko noon. Si Lolo, siya ang bank account ni Bagets. Kay Lolo Dires nagre-request itong si Bagets na bilan siya ng iPhone.
Well, in fairness naman kay storyteller, inamin din naman niya na favorite na apo ni Lolo itong si Bagets. Kaya siguro lagi na pagbibigyan ng hilig. Kaya ngayon, itong si Kontratita, sobrang naiinis kasi imbes na ipunin ni Lolo ang pera niya, ginagastos lang para masunod ang luho ni Bagets. Pero ito ha, kung ako si Kontratita, maiinis naman ako. I mean, sino bang hindi maiinis sa ganun, di ba? Na instead na gamitin ni Lolo yung pera niya para makapagbakasyon or bumili ng personal na gamit, napupunta lang sa luho ng isang 12 years old na bata. Kahit sino naman maiinis sa ganung eksena na ganun yung ginagastos nila. So, technically, out na tayo doon. Out na tayo doon kung paano nila gagastusin yung perang yun. Ganito yung usually kong napapansin sa mga seniors na may mga apo. Kuripot yung mga yan pagdating sa sarili o kaya sa mga anak nila. Pero all out yan pagdating sa apo. Diba? Kahit sa mga movies, makikita mong ganyan. Laging all out ang mga lolo't lola sa mga apo. Sa mga apo nila. Ini-spoil nila yung mga apo nila. Ang common nilang sinasabi madalas, matanda na sila, wala na silang paggagamitan ng pera, so might as well gastusin na lang sa apo. And to some degree, may point naman. It's not like kailangan nila ng bagong iPhone 15 Pro Max or bagong outfit na pang-gimmick. Kontento na sila sa mga simpleng bagay and yung extra nilang pera, gagastusin na lang nila sa mga apo. At the end of the day, pera naman nila yun. And they can spend it however they want. Pinaghirapan nila yon, pinag-ipunan nila yon. So kung gusto nilang ilaan yon para sa apo, needs man yan o wants, wala na tayong magagawa doon. Yun talaga, pera nila yun eh. Yes, nakakainis na makitang ginagastos lang yung pera para sa luho, pero ganun talaga. Okay, tanggapin na lang natin na pera nila yon, they can do it, they can do with it, they can spend it however they want. Now, isa din sa mga supporting actresses natin sa kwento yung nanay ni Bagets or yung kapatid ni Kontratita. Hindi ko alam if she is setting a good example to her kid, especially on the part of valuing the worth of money. Kung sobrang yaman ng pamilya nyo, sige, go lang. Naiintindihan ko si mother ni Bagets. Pero kung sakto lang naman, hindi kayo mayaman or hindi kayo mahirap, lalo na kung mahirap kayo or alam mo yun, you're just making ends meet. Siguro it's just right to teach our kids how to value money and know its worth. Especially sa panahon ngayon na sobrang mahal ng mga bilihin, dapat bata pa lang tinuturo na natin sa kanila kung paano pahalagahan ang value ng pera. We've reached the part of the podcast where we determine if Kontratita is pretty o petty. The time has come for you to know your verdict. I will say that you, Kontratita, are petty. I'm sorry. Naiintindihan ko yung frustration mo Kontratita, when it comes to your father's finances. Especially na nakikita mo na parang inaabuso ng pamangkin mo. I suggest na kausapin mo yung father mo to learn to say no. Kahit sabihin na natin na favorite na apo niya si Bagets. Suggest ka ng ways on how he can make use of his funds or money for his benefits. Baka kasi hindi niya alam kung saan niya gagamitin yung pera niya. Kaya willing siyang gastusan yung pamangkin mo. You can suggest na mag-travel siya or ipunin niya for emergency purposes, especially now na medyo matanda na siya. Or bigay mo yung GCash number ko sa father mo. Bigay na lang niya sa akin. Chareng lang. Pero seriously, wala kang control sa pwedeng mangyari. Kasi, number one, hindi mo pera yung ginagastos niya. Number two, hindi mo anak si Bagets. So, hayaan mo yung pera niya, hayaan mo yung parents niya ang magturo sa kanya
kung ano ang tama at mali. Kaya kung wala si parents, for some, bayang kate ng ilong ko. Ngayon, kunyari, wala si parents, and ikaw na yung tumatayong magulang, then sige, go. Pero habang nandyan ang magulang, let the parents teach their children kung ano ang tama at mali. Ikaw, guidance ka lang, kumbaga. Hindi mo responsibility kasi yun eh. Ang magiging responsibility mo is to guide your father on what is going to be the best scenario for him. And ayan, just like that, we are now concluding episode 21. So if you haven't followed our podcast yet, paki-follow naman guys, please. Pakarate natin kami ng 5 stars para bongga. Don't forget to share this episode or podcast using the hashtag PrettyPettyThePodcast. And kung may kinaiinisan kang kamag-anak at gusto mo silang mabash dito sa podcast, charos. Huwag naman ganun. I mean, kung may family issues ka tulad nito at gusto mong maliwanagan at pag-usapan dito sa podcast, isubmit mo na ang story mo through our story submission form by going to bit.ly/prettypettystory. O, ayan ha. Meron tayong story submission form. So, pupunta lang kayo sa bit.ly/prettypettystory. Again, bit.ly/prettypettystory. Kung isa ka namang brand looking for brand partnership and collaboration, baka naman, please send us an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye!